Ang bituin. Isang gabi, naisip ang pagmasdan ni Luis ang mga bituin. Nawili ito sa taglay nilang kinang mula sa kalangitan. Hindi nagtagal ay dumating ang kanyang tita Tala. Luis, bakit hindi ka pa natutulog? Ang tanong ng kanyang tita. Napalingon naman si Luis at sumagot ito. Tita, napakagandang pagmasdan ang mga bituin. Dahan-dahan namang lumapit ang kanyang tita Tala at naupo ito sa tabi ni Luis. Gusto mo bang malaman ang tungkol sa kanila? Ang tanong ng kanyang tita. Opo tita, ano po ba talaga ang mga bituin? Ang nakangiting sagot ni Luis. Alam mo ba, ang mga bituin ay malalaking bola ng mainit na gas. Gawa sila sa hydrogen at helium. Parang ilaw nga sa gabi, pero sa totoo lang, mas malaki pa sila kaysa sa mundo natin. Alam mo ba, ang araw natin ay isang bituin din? Ang tanong ni Tala. Ha, talaga po tita? Isang bituin ang araw? Ang tanong ni Luis. Oo, ang araw na nagbibigay liwanag sa atin tuwing umaga ay isang bituin din. Ang sagot ni Tala. Ang araw ang pinakamalapit na bituin sa atin. Ang ibang mga bituin ay napakalayo, kaya parang maliliit lang silang ilaw sa langit, ang paliwanag ng tita Tala ni Luis. Bakit po kumikislap-kislap sila? Ang tanong ni Luis. Dahil sa atmosfera ng mundo. Ang liwanag nila ay parang napuputol-putol habang dumadaan sa hangin ng ating planeta, kaya mukhang kumikislap. Ay ang galing po, may iba-ibang kulay din po ba ang mga bituin tita? Ang namamanghang tanong ni Luis. Meron, may bituing kulay asul, puti, dilaw, orange, at pula. Ang kulay nila ay depende sa init. Mas mainit, mas asul. Mas malamig, mas pula. Ang nakangiting paliwanag ni Tala. Wow! Parang bahaghari sa kalangitan. Ang nakangiting sabi ni Luis. Tama. At alam mo ba, ang liwanag ng ilang bituin na nakikita natin ngayon ay nanggaling pa milyon-milyong taon na ang nakalipas. Ibig sabihin po, baka wala na yung bituin pero nakikita pa rin natin? Ang nakakunot noong tanong ni Luis. Tita, may mga bituin po bang mas malaki sa araw natin? Ang sunod na tanong ni Luis. Oo, napakaraming bituin na mas malaki pa sa araw. Ang ilan ay supergiant stars, 10 o daan-daang beses ang laki kaysa sa araw. Ang sagot ni Tala. Grabe, ang cool pala ng mga bituin. Gusto ko pong matutunan pa yan. Ang manghang sabi ni Luis. Ayos yan, huwag kang titigil sa pagtatanong at pagtuklas. Ang universo ay punong-puno ng hiwaga. Ang sabi ni Tala. Oo, gumagabi na, kailangan mo nang matulog, ang dagdag na sabi ng tita ni Luis. Opo tita, at maraming salamat sa pagbibigay kaalaman tungkol sa mga bituin. Ang masayang sabi ni Luis.